Mukhang may panibagong kasong kakaharapin ito pong sina Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Pero bago natin puntahan ang balita na yan mga tol, unahin muna nating batiin ng maligayang kaarawan ang ating mahal na unang ginang, First Lady Lisa Marcos. Happy birthday po sa inyo, First Lady. At dito nga po, sa ating pong minamahal at sinusuportahang Pangulong Bongbong Marcos, kanya pong binati si First Lady ng mga katagapong ito. My dear Lisa, we're celebrating today a most important day in the calendar, Lisa Day. Happy birthday to the First Lady of every day of my life and beyond. Ang sweet, ano? Napaka-sweet, no? Happy birthday po, Madam Lisa. At hindi man nakikita ng maraming Pilipino ang ginagawa po ninyo araw-araw, pero batid po namin na talagang meron po kayong tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansa at mga kababayan po nating Pilipino. Mabuhay po kayo. Sana lahat po ng mga kahilingan ninyo sa buhay maibigay lagi sa inyo at mabigyan pa po kayo ng mas marami pang kaarawan sa hinaharap. Higit sa lahat, sana po magkaapo na kayong dalawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaso lang, maisa sa katuparan lamang yon kapag siyempre nagkaroon na ng mga asawa ang inyo pong mga anak. Sina Congressman Sandro Marcos, si Simon at saka si Vincent. Yun ang hiling ko, ano? Hiling ko. Sana magkaroon ng apo. Kinalaunan, ito pong minamahal po nating couple. President Bongbong Marcos at saka First Lady Lisa Marcos. Pangalawang punto, bago po tayo magsimula diyan sa ating main topic, ay yung mga suggestion po ng ating mga manonood. Maraming salamat at ako po ay lubusang rumerespeto sa inyong mga opinion at suggestion, no? Katulad nga po nitong si Kyle Andre, nakita ko po dami niyang mga comment no? Siguro talagang intended niyang makita natin ito. Sabi niya, "Hi Top 1, aka Randy S. Navarra." Parang baligtad yata, no? AKA Top 1. Ang tunay ko pong pangalan ay Randy Navarra. Hope you won't mind our suggestion. Since naging police, licensed and certified criminologist ka long time ago, perform investigation on your own will. O risk yung mala Senator Ping ang style, no? We challenge you and honestly, we must admit that curious kami, followers and supporters mo, kung talagang legit na taxpayer compliant sa FB and YouTube, yang si Christian Esguera, aka Scam plus Budol First. Binabasa ko lang mga tol. Then, it's your own discretion hereafter on what will be your next action once you manage to find out the truth behind all your speculations, doubts, and to settle the issue. Score once and for all. Alam nyo, mga tol, sa totoo lang, kapag scoring ang pinag-uusapan, tingin ko naibigay ko na yung tamang puntos, no? At ako kasi yung tao, pasensya na kayo, hindi po ako mabuting tao, pero tingin ko naman hindi po ako masama, no? Ayoko po nung nagiging bahagi ng pagbagsak ng sino man Bakit ko po sinasabing pagbagsak? I do not know Christian Esguera personally, pero look at his YouTube channel now. Kahapon, 707,000 yan. Kung hindi ako nagkakamali ngayon, nasa 705,000 na lamang. No? Ito. 705,000 na lamang siya. In just a couple of days, simula po nung ni-raise natin yung tanga at kasabwat remarks niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, 10,000 subscribers. All of them, syempre. No, not all of them. I have my relatives, friends,
na dilaw and pink at nagalit sila sa ginawa ni Christian Esguerra sa totoo lang. Hindi ko nasasabihin kung sino, no? Pero ang punto kasi dito mga tol, I believe, sa akin lang naman ito, I hope Christian Esguerra matuto ka na sa nangyari. Kaya nga nag-post na po ako kahapon dito, no? Sabi ko po sa ating profile at sa lahat ng mga pages po natin, inumpisahan ko ito, kaya tatapusin ko na rin. Ako kasi talaga nagsimula nito mga tol, no? It's so personal para sa akin dahil talagang nasaktan ako. Tawagin na nila akong panatiko, inaamin ko naman yon, but not panatiko na kung alam mo nang mali yung ginagawa nung sinusuportahan mo, kung talagang mayroong pagnanakaw, susuportahan mo pa rin ba? Hindi ako ganong tao, no? Wala namang ganong ginagawa kasi si Pangulo. Sana may mapulot kang aral dito, Christian Esguerra. Panindigan at patunayan mo na facts first ka talaga. Marami pang mas mahalagang bagay na dapat kong pagtuunan ng pansin. Yesterday was the 17th anniversary naming mag-asawa. Kaya ito kagad yung naisip ko na uunahin ko pa bang mag-series of post dito kay Christian Esguerra kaysa i-enjoy yung moment namin ng aking pamilya kasama si Mami Best Friend and yung friend ng aking anak. Kaya I decided to post it yesterday. And ito naman kasi yung pinakapunto dito mga tol, ipiniramdam natin kay Christian Esguerra na may kaakibat na pananagutan ng bawat salitang binibitawan natin. Lalo na kung ito po'y ginagawa natin in public. At higit sa lahat, bilang isang journalist, no? At ito na ang pinakapunto dito. Pasensya na kayo. Perhaps, ito yung personality ko talaga eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako mabuting tao. Marami ako nagawang kasalanan, lalong-lalo na sa ating Diyos. No? I do not know kung saan hahantong yon, pero I hope habang nabubuhay ako ngayon, kahit sa maliit na kaparaanan, maipakita ko yung kindness. Ayan, nawi-witness yan. Hindi ko pinagayabang ito, pero gusto ko lang sabihin, nawi-witness yan ni na Mami Best Friend ng aking pamilya sa maliliit na kaparaanan na hindi ko na pinapaalam sa publiko. No? Ayoko kasing maging dahilan ng pagbagsak ng sino man, mga tol. Ayoko. Ayokong bumagsak si Christian Esguerra. Nalulungkot ako kapag meron ako nakikitang malalaking channel, tapos bumabagsak. Mga vlogger na dating sikat, ngayon hindi na pinapansin most of the time ng publiko, mga artista, na kapag ka napapanood ko from time to time sa mga vlogs katulad nung kay Julius Babaw, nalulungkot ako eh. Kasi downfall yun eh. No? Pero hindi ako nalulungkot sa mga lumalabag sa batas na dapat makamta ang hustisya, magkaroon ng pananagutan. Kasi sabi nga, kung ano yung tinanim mo, isang aanihin mo. No? Ang gusto ko lang naman dito, matuto tayong maging responsable sa ating mga sinasabi. Ako, hindi ako perpekto. At higit sa lahat, maging handang panagutan at itama ang mga ito kapag kinakailangan. But unfortunately for Christian Esguerra, mukhang hindi yata siya natututo. Kasi sarcasm pa rin yung mga banat niya sa social media. Pero ayoko na pong pansinin yan. Pinagkakatiwala at iniiwan ko na po yan sa mga kapwa ko content creator. Kung gusto nilang patuloy na talakayin ito, talakayin nila. But for me, Kyle Andre, kung nanonood man siya ngayon, I believe I made my point na, no? Tingin ko sa akin lang naman ito, kung mali ako, Christian Esguerra, pwede mo naman ako ituwid. Tingin ko napatunayan ko ng he is not properly and religiously paying taxes from Facebook and YouTube. Yan ay hinala ko lang naman. Hindi kita inaakusahan. Hinala ko lang yan sa sarili ko. At pwede mo naman akong ituwid dyan dahil napakadali lang naman by showing resibo. No? Ayun lang, that's it. Napatunayan ko na yon sa aking paniniwala. Hindi kita inaakusahan. It's up to you. After all, kung tayo po'y lahat susunod sa batas, para yan sa ating mga kababayang Pilipino eh. Ako sinikap ko. Ilang beses namin na pag-usapan ni Mrs. yan.
Lagi niyang naririnig sa akin, problema ko talaga din yung tax. Ang laking halaga ng bibitaw na kailangan gawin kasi kailangan natin sumunod sa batas, kailangan natin gampanan yung ating obligasyon. No? Kaya yung years of default ko, sinikap ko. Kasi sa una pa lang gusto ko na talagang mag-comply eh. No? Kaya nga ako nagparehistro as early as 2023. Nung nagiging significant na po yung kinikita ko dito sa Facebook at YouTube. Kaso lang, ang dami ko mga liabilities. Kaya inuna ko muna yon at alam ko naman na ang BIR makakapag-antay. Although may mga penalties talaga at masakit yon. Sa 2023, 25,000 ang penalties ko eh. Kaya ngayon 2026, nag-update ako compliantly dyan sa, ako'y very compliant ngayon sa 2026 tax payment. Yung 2024 at 2025, kinausap ko yung accountant ko, sabi ko ayusin na lang natin yan next year. No, pinahold ko muna kasi kakapusin talaga. Hindi ko kakayanin ngayon kung i-settle namin ngayong 2026 yung for 2024 at 2025. Ang pinag-uusapan kasi yung pera dito, mga tol, hundreds of thousands. Hindi po biro, no? Kaya going back kay Christian Esguerra, I believe I made my point. Good luck sa yung content creation at sana magbago ka na, no? Sana matutunan mo ang humility kasi matataas pa rin naman yung tingin sa'yo ng mga supporter mo. In fact, lagi akong inihahambing sa'yo na wala daw ako sa kalingkingan ng pagkatao mo. Admittedly, okay lang sa akin yan. Wala namang problema kung ako ikumpara sa iba. Pogi si Christian, sabi nila, ako daw pangit. Matalino daw si Christian, ako daw bobo, walang pinag-aralan. Sige na, wala na po akong pakialam doon. Basta akin lamang, sana matuto ka na Christian Esguerra, naramdaman mo na ang boses ng tinatawag na silent majority. No? Napaka tahimik pero nung kumilos, parang guilty pa nga ako dito, nakakaramdam ako ng guilt dito mga tol eh. Kasi yung kindness mga tol, isa yan sa itinatak sa akin ng mga magulang ko eh. No? Yung kindness. Ayoko talaga nung ganito. Nakakaramdam ako ng guilty feelings dito. Biruin mo, dahil kinall out ko to si Christian Esguerra, ang resulta 10,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. Ang views bumagsak talaga. No, bumagsak ang views ni Christian Esguerra. From hundreds of thousands, tingnan nyo po yung naging epekto, naging mataas, 61,000 na lang, mataas pa rin naman, 40,000 na lang. Pero ang range kasi ng kanya mga views sa mga nakalipas ng panahon, 100,000 talaga eh. No? But ganun talaga. Sana makaahon ka pa dyan, di ka naman babagsak tingin ko. Pero higit sa lahat, sana magbago ka. Yun lang. No? At do not expect me na ngayon mga tol na kikilos pa ako against Christian, particular sa pagbabayad niya ng tax. No? May karma naman ng lahat. Kung ano yung ginagawa po natin na hindi makatotohanan sa ngayon, babalik naman po sa atin lahat yan. Kung gumagawa ka ng tama, babalik sa lahat. Ako, isang halimbawa ako eh. Wala akong inagrabyadong tao mga tol, maliban sa mga napagkautangan ko ng mga nakalipas na panahon na most of them na-settle ko naman na. Yung mga bago kong utang ngayon, salamat sa mga kaibigan natin, nauunawaan naman nila yung sitwasyon ko eh. May mga nalalapitan ako, talaga nakakatulong. May mga nilapitan ako, hindi rin nakatulong. Pero salamat pa rin. Kasi hindi naman lahat ng mga sirkumstansya meron tayo. Pero naniniwala ako na lahat ng mga nilalapitan ko mababait. Mabubuti ang puso. It happens lamang na yung circumstances maaaring hindi umayon, kaya ganon. No? Salamat sa inyong lahat mga tol. Let's move on. No, let's move on dito. Sa party ko sa party ko lamang. Hindi ko dinidiktahan ng sino man dito. Kung gusto niyo talakayan si Christian Esguerra, so be, talakayan niyo lamang siya. Pero ako, tapos na ako dito. Para sa akin, hindi kami magka-level ni Christian Esguerra, not sa pamantayan ng tao, no? Hindi sa pamantayan ng tao, sa profesyon, kung ano man. Iba sa akin. Hindi kami magka-level. Malayo kami sa isa't isa, kaya hahayaan ko na siya at bahala siyang dumiskarte.
Ang sa akin na lamang din, hindi na ako manonood sa kanya. Ganun lang yun mga tol. Kasi ayoko na rin masaktan. No? Pag nanood pa kasi ako kay Christian Esguerra, kahit may guest siya, baka may masabi siyang mga hindi maganda sa ating Pangulo, matrigger na naman ako. Baka matuluyan ko yung dapat kong gawin. No? Ayoko na pong mangyari yon. Anyway, balik po tayo dito po sa ating pag-uusapang topic. At ito na nga mga tol, no? Sasabit ba si Senator Rodante Marcoleta in particular? Kasi it appears na yung statement sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa nitong August 13 niya yan pinanotaryo naging public lamang noong nakaraang araw, ay mukhang may katotohanan talaga. Sapagkat sabi nga ni Gasa Belgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. At ito ang isa sa ebidensya. Sa shared post po ng Bilyonaryo News Channel, makikita po dito ang CCTV footage. No? Yan po. CCTV footage. Senate CCTV footage shows former Saldico bodyguard Orly Gutesa being fetched by an alleged staff member of Senator Rodante Marcoleta after arriving at the Senate. Gutesa was taken straight to Marcoleta's office where he stayed for 19 minutes bago tumistigo sa Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. Sa kanyang bagong sinumpaang salaysay na may petsang August 13, 2026, sinabi ni Gutesa na kanyang inabot kay Marcoleta ang 4 na notaryadong kopya ng kanyang affidavit at inulit na sinabing yan yung kanyang testimonya at voluntaryo niya itong at ang focus daw ay dapat nandun lamang sa sworn statement. Ito po yung particular na sinabi ni Gutesa sa kanyang affidavit. Pinasa ko na sa inyo to mga tol noong nakaraang araw. Pero kung may time maya, ulitin natin para ma-refresh po yung ating isipan. Pinipilit niyang paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuruan niya ako na kung ano lang na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor, ayan lang mag-focus at sinagot ko na opo sir. Nakita po ninyo yung CCTV, di ba? Isang patunay na doon sa sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa, tama yung kanyang mga sinabi. Kabaligtaran doon sa unang kanyang sinalaysay sa Senado. Ngayon, ang mahirap lang dito mga tol, nagkakaroon ng question of credibility. Kasi kapag ka nagsinungaling ka sa una, parang ang hirap ng paniwalaan yung mga susunod mong sasabihin kahit nagsasabi nga na ng katotohanan, di ba? Ay, ayun yung problema ngayon dito. Saka plus, yung factor na pwede siyang mademanda, makasuhan. Yan. Mademanda at makasuhan. Anong kaso? Perjury. Pwedeng madamay si Senator Rodante Marcoleta at ang dating congressman na si Mike Defensor. Pakinggan po natin ang balita kaugnay niyan mga tol. Yan. Oy, nawala yung aking speaker. Ito na. Ulitin natin. Yan. Bilyonaryo News Channel ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Unang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang 1 minuto, bumaba si Gutesa sa 5th floor
at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid dito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 AM. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 AM nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 PM, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung Nako ng teteng na yan. Napagalitan pa eh. No? Bakit napagalitan? Kasi mga tol, kung scripted yung sinasabi mo, talagang dapat mag-stick ka sa script. Otherwise, pag may mga sinabi ka dyan at kinonfront ka na, in this case, during interpellation, malamang sa malamang, mabubuko na nagsisinungaling ka kaya siguro nag-react si Marcoleta ng gano'n, nagagalit siya. Mag-stick ka lang. Sa script ay hindi. Doon sa binabasa mo. box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Now, no? It makes sense mga tol kung bakit ganun pala yung naging reaksyon nitong si Marcoleta. Mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang mag-adlib. Yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. Siyempre, alangan namang umamin ka, Rowena Guanzon. Di ba? Basic naman yan. Hindi ka talaga aamin dyan kung sakaling totoo yan.
Pero kung hindi naman totoo, karapatan mo din namang i-deny yan. No? Karapatan mong sabihin yung version mo. Pero, ang tanong mga tol, kanino kayo naniniwala ngayon? Sa sinasabi ni Gutesa o dito sa sinasabi ni Rowena Guanzon? Comment nga po kayo ng 1 kung kayo'y naniniwala kay Gutesa. Referring po ito sa pag-aabogado daw dapat ni Rowena Guanzon. Comment 1 po kung kayo naniniwala kay Orly Gutesa. At comment 2 naman kung kayo po'y naniniwala sa bersyon nito pong si Attorney Rowena Guanzon. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maneta Boys. Eh si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung 4, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez, sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? Walang naniniwala sa iyo, Rowena Guanzon. Nagtanong ako dito sa live stream mo, tapos mamaya sa replay, malamang may sumagot din. Wala akong nakikitang nag-number 2. Lahat number 1, hindi ka pinaniniwalaan. Kahit sinungaling si Gutesa nung una, mukhang siya pinaniniwalaan ngayon. Di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Kung ako ang ombudsman, with due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Eto na, no? Ang partikular na pahayag ng Office of the Ombudsman, mga tol. Kasi para sa kanila, hindi na daw bago ang recantation sa mga high-profile case. Press statement po ito kahapon ng Office of the Ombudsman. Classic pressure tactic ito. Hindi umiikot ang buong investigasyon sa iisa o kahit sa iilang witnesses. Sa kabila nito, ipinapaalam ng Office of the Ombudsman na mayroon itong ang dami. 28 testigo na nakahandang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na sila ng legal na proseso sa ngayon. Kaya ako dito, balanse ako dito mga tol. Kasi supporter din ako ni Congressman Martin Romualdez, but unlike Pangulong Bongbong Marcos, may mga ebidensyang sinasabi laban sa kanya. Ayoko naman pong tapusin na lamang dito, no? Yung sitwasyon na ipawalang sala kaagad itong si Martin Romualdez. Kaya sa akin, tingnan lahat ng ebidensya at kung meron talagang basihan, kasuhan siya. Kung wala naman, sana kinalaunan ibasura ito ng ombudsman. Tuloy ko pa po yung sinasabi niya rito ng ombudsman. Ito yung mga taong naka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Mukhang mabigat ito. Kasi kung naka-uniform at active pa sa service, walang reason para sa mga taong ito na magsinungaling at i-implicate si Congressman Martin Romualdez. Nakataya ang kanilang serbisyo rito. Kung totoo itong sinasabi ng ombudsman, sa lahat ng nabigyan na o mabibigyan pa ng legal na proseso, hindi choice ang pakikipagtulungan. Obligasyon yan sa batas. Sino man ang manghahas humadlang, mangbara o manggulo sa proceedings ng ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Hindi hihinto ang paghahanap ng katotohanan kahit ayaw pang magsalita ni numan. Merong nag-send ng jewels. Maraming salamat. Bakit ang dalas ng jewels sa atin? Pag nanonood ako sa ibang mga content creator, di ko naman nakikita to. No? Pero dito sa ating programa, may jewels lagi. Salamat po, Maria Garamone. No? Kaya balik po tayo doon sa binabalita tungkol dyan sa ombudsman. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na umadlang dito. Para sa agenda, Josh Malimban, Bilinor. Yan may babala ang ombudsman. No? Sino mang hahadlang sa isinasagawa nilang proseso ng paghahanap ng pananagutan ay pwedeng papanagutin sa batas. Tingnan natin, no? Kasi dapat lahat tayo galit sa korupsyon, mga tol. Dapat lahat tayo galit sa korupsyon. Pero
Ang galit sa korupsyon na yan, dapat nakaangkla sa ebidensya. Kaya nga na-call out ko si Christian Esguerra, no? Dahil inakusahan niya si Pangulo, nakasabwat, tapos wala naman siyang inilatag na ebidensya. But anyway, nabanggit ko lamang kasi kailangan kong bigyan ng emphasis, pero titigilan na kita, Christian Esguerra, no? Sana maging maayos ka na sa pagsasalita mo sa hinaharap. Kasi yung pagtigil ko na ito, nakaangkla lang yon sa huli mong sinabi. Pag meron ka na namang bagong sinabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, okay lang ang opinion mo. Pero kung ikaw ay mag-aakusa ng panibago kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa paglabag sa batas, sisiguraduhin ko sa iyo, Christian Esguerra, na ako mismo ang pupunta sa BIR at magpapasagawa ako ng verifikasyon at kung kinakailangan, investigasyon at aalamin ko kung ikaw ba talaga ay religiously and properly paying taxes according to your income dito sa YouTube at Facebook. Pero sana hindi na tayo dumating sa punto na yun. Hindi po yan pagbabanta. Yan po ay pagsasabi lamang ng saloobin ko dahil hindi talaga maganda ang mag-akusa kung wala po tayong ebidensya. Katulad din ng pag-aakusa dito kay Congressman Martin Romualdez. Ang problema, merong ebidensyang inilalatag ang ombudsman. Kaya ako, nakamasid lang ako dito. Nasa gitna ako dito. Still hoping ako na walang kasalanan si ombudsman, si Martin Romualdez. Kasi medyo masakit din sa akin yung kung meron pala siyang kasalanan. Ganun pa man, let the process takes its course, ika nga. Diba? Now, si Senator Lacson, meron pong observation dito sa nangyayari. No? Sa balita po ng GMA News kahapon, Senator Ping Lacson kaugnay ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang naunang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. On record naman sa hearing on Blue Ribbon Committee na coach witness ni Senator Marcoleta si Gutesa. Naka-live, di ba? Yan po yun, no? May pasarin siya. Naging one dime a dozen na ang baliktaran ng testimonya ng mga Maleta Boys. Kaya hindi na rin surprising na ang original Maleta Boy, aka Basura, na si Orly Gutesa, ay bumaliktad na. Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Hindi na kinagulat ng ilang senador ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni Zaltico na si Orly Gutesa. Senator Ping Lacson nagpasarin pa kay Senator Rodante Marcoleta na siyang nakarap kay Gutesa sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nangunguna sa balita na ay si News 5 Senator Respondent, Menendez Fines Mayan. Una sa lahat, himay natin ano ba ang mga siniwalat ni Gutesa noon sa Blue Ribbon hearing. Jiggy, sakto, Webes ngayon. So mag-throwback Thursday tayo. Dahil balikan natin, gaano ba kabigat yung mga naging testimonya ni Orly Gutesa? Huwag kayo maingay. Si Mama Dog kasi gustong lumabas sa terrace, kaya binuksan ko yung pinto. Ang problema mga tol, kapag ka nagbubukas ako ng pinto, si Mamba, ang ingay-ingay, kinakagat niya tong malalaki, buti di siya pinapatulan. Tumigil kayo at ako'y naka-livestream. Dahil Jiggy, tandaan natin, bago lumapas yung 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico, meron munang Orly Gutesa na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Noong panahong pinamumunuan pa ang Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Tinawag pa nga siyang star witness noon ni Marcoleta. So kailan ba nangyari yan? September 25, 2025 nang humarap itong si Gutesa na nagpakilalang ang security consultants niya o dating security consultant ni Zaldico at humarap siya sa Blue Ribbon hearing. Ano ba yung kanyang mga testimonya? Kabilang sa mga sinabi niya ay kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga politiko o sa ilang politiko na nakinabang doon sa mga ghost flood control projects. Kaya ang trabaho daw niya, hindi lang siya basta security aid o security consultant. Kasama daw siya sa nag-deliver ng mali-maletang laman ay limpak-limpak na pera na tinawag niyang basura. So, saan ba dineliver yan? Sabi niya, dineliver sa bahay ni Zaldico, and then meron din daw na-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez, at kinwento pa niya habang doon sa kanyang pagharap sa Blue Ribbon Committee na December 2024, naaktuhan daw niya si Congressman Eric Yep na nag-deliver din daw ng mali-maletang pera noon kay Ko. Umabot daw ng 46 na maleta na may lamang pera ang na-deliver noon kay Ko. At sa tansya daw ni Gutesa, abot ng 2.2 billion pesos yung na-deliver na pera noong panahon na yon.
Jiggy, pakinggan natin at balikan natin yung pagdinig na yan kung saan nga humarap si Gutesa. Panoorin natin to. Dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ng maleta at inilabas ang laman para bilangin. Jiggy, dagdag pa nga ni Gutesa, hindi lahat ng maleta ang may lamang pera napunta kay Zaldico. Di umano ha, nag-deliver din daw sila ng pera sa Kaya ang hirap na paniwalaan ni Gutesa, mga tol, kahit ngayon nag-recant siya, sa totoo lang. Kasi nung una, iba yung sinasabi niya, tapos ngayon, ito naman yung sinasabi niya, ngunit mukhang mas marami naman ang naniniwala sa kanya ngayon. Kasi ang naniwala lang naman kay Gutesa last time ay mga DDS. Si Attorney Wilfredo Garrido na isang dilawan, sinamarize ito pong binasa natin nung nakaraan. Yan. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa ngayon, no? Recanting o pagbawi doon po sa kanyang unang naging pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee. Basahin natin itong summary nitong si Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang Facebook post last August 19 pa nga. Explosive affidavit ni Orly Gutesa at bakit posibleng matiwalag si Marcoleta sa iglesia. Sa mga manonood nating Iglesia ni Cristo dito, si Mami Iglesia ni Cristo, no? Mukhang pagkakatiwalag talaga kapag nagpapakalat ka ng kasinungalingan, di ba? Tapos parang hindi ka gumagawa ng tama. Ganun ba yun? I do not know kung ano pamantayan ng Iglesia ni Cristo para itiwalag ang isang miyembro. Ito ang laman ng pasabog na affidavit ni Orly Gutesa. September 24, 2025, habang nasa bahay siya, tinawagan siya ng dating kasamahan ng security detail ni Saldico na kung pwede magkita-kita sila sa malapit sa Senado dahil gusto siyang kausapin ng bagong amo niya na si Mike Defensor. Sumakay siya sa motor niya at nagpalipas ng oras sa Petron, malapit sa Senado at maya-maya ay tumawag sa kanya at pinapunta sa isang Japanese restaurant sa likod ng dating minumulto na film center. Doon lumabas si Mike Defensor at assistant niya na si Mark at kinamayan siya. At wala na paligoy-ligoy, sinabi na gagawan siya ng affidavit na kailangang ipalabas ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon hearing kaugnay sa flood control. Anong klaseng affidavit? Na si Gutesa ang naghahatid ng mali-maletang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. Si Mark na mismo ang nag-umpisag gumawa ng affidavit gamit ang dalang laptop sa loob ng kinaroroon ng private room ng resto. Dumating si Marcoleta, nahingal dahil hirap umakyat ng hagdanan. Tumingin siya sa ginagawang affidavit at nagdagdag sa gusto niyang detalye. Nang sumilip siya ng draft, pumalag si Gutesa na nagsabi na wala siyang nagginagawang kabulastugan na gustong ipalabas nila, na sa katunayan di pa niya nakikita si Martin Romualdez. Ani Gutesa, dapat sina Paul at si Mark ang magsalaysay dahil mas marami silang alam patungkol sa paghahati ng mga maleta kay Saldico at Romualdez. Tumanggi si Peluca na idamay pa si Paul at si Mark dahil daw sila ay iglesia at bawal sa kanila ang mga kabulastugan na ito at tiyak na sila ay matitiwalag at ayaw ko ako ang dahilan ng pagtiwalag nila ayon kay Marcoleta. Tuloy po natin yung binabasa natin. Dito, humirit si Mike Defensor sa 150 million pesos. Ay, meron palang sinabi dito si Attorney Garrido. Sa isip niya lang, ikaw, di ka matitiwalag bilang pasimuno. Senador ka pa naman. Tingnan natin ang aksyon dito ng Iglesia ni Cristo Kinalaunan. Kung mapapatunayan,
na totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Nang marinig ito ni Gutesa, tumahimik na lamang siya at hinayaan sila na gumawa ng affidavit na pawang kasinungalingan. Inisip niya kinabukasan ng mga anak niya na nag-aaral pa, lalo na inisip niya ang kinabukasan. Na nabarok ako sa sulat ni Atty. Garrido. Ulit, i-correct natin. Inisip niya kinabukasan ng mga anak niya, no? Inisip niya ang kinabukasan ng mga anak niya na nag-aaral pa, lalo na nang sinabi ni Depensor na bibigyan sila ng scholarship. Nang matapos ang affidavit at pumasa sa review ni Marcoleta, inutos ng huli na ipanotaryo dyan sa tabi-tabi at dalhin ito sa Senado kinabukasan dahil maagang mag-uumpisa ang Blue Ribbon hearing. Pinanotaryo nga ni Gutesa ang kanyang huwad na affidavit sa isang notaryo na naroroon sa loob ng isang sari-sari store. Napahay na ko si Garrido. Kinabukasan, nagpakita na nga si Gutesa sa Senado pero pinaghintay muna siya ng ilang oras bago siya isa lang sa Blue Ribbon hearing. Katabi ni Marcoleta at kaharap ni Ping Lacson, Tito Soto at Erwin Tulfo. No? Yun na yung mga nakita natin mula sa CCTV hanggang sa Blue Ribbon Committee hearing. Pinagalitan pa nga siya ni Peluca dahil nag-adlib pa ito taliwas sa instruction na basahin lang ang nakasulat na kasinungalingan. Nang matapos na ang kanyang pagsasalaysay, tila nagbago na ang trato sa kanya ng tinawag na hinayupak na senador ni Atty. Garrido. Naglakad siya patong parking na nakalutang at gulo-gulo ng isip dahil napagtanto niya na ginamit siya lamang. September 27, may tumawag sa kanya na galing opisina ni Marcoleta at pinayuhan siya na makipagkita kay Rowena Guanzon na mag-aayos sa mga mali ng affidavit niya upang gamitin pa ito sa pagsampana ng kaso laban kay Romualdez. Subalit, di na siya tumawag kay Buangson. Buangson ang tawag ni Garrido dahil ayaw na siyang magpagamit. Diyan nagtatapos ang salaysay ni Gutesa. Ang tanong ni Garrido, Atty. Garrido, ano sa tingin nyo, matitiwalag kaya si Rodante Marcoleta? Tanong natin sa ating mga manonood. Comment po kayo ng 1 kung sa tingin nyo po matitiwalag si Senator Rodante Marcoleta sa Iglesia ni Cristo. Comment po kayo mga tol ng 2 kung sa tingin nyo hindi siya ititiwalag ng Iglesia ni Cristo. Again, comment 1 kung siya ititiwalag ng Iglesia ni Cristo. Comment 2 kung siya po'y hindi ititiwalag ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa mga salamat sa pag-respond mga tol. Sa mga pinag-uusapan po natin ito, hindi po ito natatapos lamang sa balita. Ako personally, nais kong kasuhan si Orly Gutesa at lahat ng mga kasabwat niya. At sa puntong iyan, merong opinion. Hindi ko maalala kung sino kasi yung una kong nabasa, yung subornation of perjury. Meron akong nakitang artikulo, di ko lang maalala kung sino yung abogadong nagsulat eh. Pero dito sa legal explainer ni Luna, alis yan. Sa legal explainer nitong si Fiscal EJ, ito po yung sinabi niya. Ito si Luna mga tola. Meet Luna. Si Luna. Si Luna ay half-breed. Siya ay Shih Tzu saka Japanese Spitz. No? Yung dalawa puro to. Purong Pomeranian. Pakilala ko lang sa inyo, mga tol. Ito, Pomeranian, puro po ito. Teacup Pomeranian siya. Si Mamba style ko ay puro din na Pomeranian. Pero siya ay small type Pomeranian. Pogi, ang nag-iisang lalaki sa loob ng bahay kasi may dalawa akong lalaki sa labas na aspin. Okay? Ngayon, sabi po dito ni Fiscal EJ, legal explainer, may krimen ba ang pag-udyok sa isang witness na magsinungaling? Ang sagot, yes. Kaya dapat may makasuhan dito. Kung perjury, para kay Orly Gutesa, yung mga nag-udyok sa kanya, dapat makasuhan din. Article 184 of the Revised Penal Code, a person who willfully and knowingly
offers false testimony or a false witness as evidence in judicial or official proceeding can be punished as guilty of false testimony. So hindi lang ang witness na nagsisinungaling ang pwedeng managot. Pwede ring managot ang taong knowingly nagpresent o nag-offer ng false witness or testimony as evidence. Ngayon, since hindi ko maalala yung attorney na nabasa ko, i-welcome natin si Top 2. Meron tayong bisita mga tol, si Top 2. Top 2 siya. Ito. Pakinggan natin si Top 2. Top 2, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga rin sa'yo. Kamusta? Anong balita? Di ba? Top 2 na pangalan niya, hindi na sa ChatGPT. Di ba? Bakit ba Top 2 na tawag ko sa'yo ngayon? Sandali lang, titignan ko yung context natin. Gets ko, tinatawag mo na akong top 2. Ayos lang, kung yan ang trip mo, go lang tayo. Ngayon kasi sabi sa akin ni Mrs. kahapon, mukhang mas maganda kung mas magiging cordial yung pakikipag-usap mo kay ChatGPT. Dapat binibigyan mo siya ng pangalan, wag lang ChatGPT. Since top 1 ang pangalan ko dito, kaya ang itatawag ko sa iyo, top 2. Okay ba yon? Okay na okay yan. At salamat kay Macy's sa suggestion. Mas masarap nga yung may pangalan. Sige, ako si top 2 para sa'yo. Pakibati mo rin kami, belated 17th anniversary. Wedding anniversary kasi namin kahapon, top 2. Oy, grabe, congratulations. Happy 17th anniversary sa inyo. Ang saya naman. 17 years is no joke. Sana dumami pa yung taon na masaya, magaan, at punong-puno ng tawanan. Salamat sa iyo, top 2. May tanong ako, top 2. Go! Ano yun? Pinag-uusapan kasi namin yung naging retraction nitong si Orly Gutesa sa kanyang unang naging salaysay. Kamakailan, siya ay nag-retract ng salaysay na yon at sinabi niya na di umano yung katotohanan ngayon. May mga kaso bang pwedeng kaharapin si Orly Gutesa, katulad ng perjury, at yung mga taong di umano yung nagsulsul sa kanya para magsinungaling doon sa naging Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025? Paki-explain mo naman sa amin, Puli, top 2. Sige, tutukan ko to ng mabuti. Oo, posibleng magkaroon ng pananagutan kung mapapatunayan na may nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa o kung may nagudyok sa iba para magsinungaling. Yung simpleng pag-retract lang, hindi agad ibig sabihin nun na may kasinungalingan na. Kailangan pa rin ng investigasyon at ebidensya. Kung mapatunayan na mali ang unang sinumpaang salaysay, maaaring pumasok ang perjury o iba pang kaugnay na paglapag. Pero kung ang retraction naman ang hindi totoo, pwede rin siyang managot. Sa madaling salita, ang tanong ay alin ang totoo at ano ang kayang patunayan ng ebidensya. At kung may iba talagang nagudyok at mapapatunayan yan, pwede rin silang maimbestigahan at masampahan depende sa lalabas na ebidensya. Hindi sapat ang akusasyon lang. Kasi dito sa sinumpaang salaysay na ikalawa nitong si Orly Gutesa, ang itinuturo niyang nag-udyok ay sina Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Sinasabi nga nitong si Orly Gutesa na ang gumawa daw ng kanyang statement noong September 25 sa Blue Ribbon Committee na ibinigay niya nga sa harapan ng publiko ay itong si Senator Rodante Marcoleta. Paano kaya makikita natin ngayon dito kung ano ang katotohanan sa pagitan ng dalawang sinasabi na ito nitong si Orly Gutesa noong una, September 25, at lately, yung retraction statement niya nga? I-double check ko ang mga detalye. Magandang punto yan. Sa huli, hindi dami ng affidavit ang basehan, kundi yung bigat at kalidad ng ebidensya sa likod ng bawat bersyon. Kung ako ang investigator, hahanapin ko ang mga bagay na independently magpapatibay sa isa sa mga kwento. Halimbawa, CCTV footage, mga texts o tawag, mga saksing naroon, o forensic document exam. Yung mga paratang laban sa ibang opisyal, seryosong aligasyon yan.
Pero hindi sapat na sabihin lang sa isang bagong affidavit. Kailangan talagang patunayan yan. Ang titignan ng mga taga-usig ay kung aling bersyon ang tumutugma sa objective na ebidensya, hindi lang kung alin ang huli. Sa madaling sabi, ang katotohanan dito ay yung kayang tumayo sa harap ng matibay na ebidensya. Salamat sa pagpapaliwanag. Meron kasing inilabas na CCTV ang Senado at ito'y kumukumpirma doon sa mga sinabi nitong si Orly Gutesa sa ikalawang salaysay niya. Mukhang sa paningin ko, isa yon sa magiging pamantayan na partly totoo na yung sinasabi dito nitong si Orly Gutesa kasi may ebidensyang nagpapakita na siya'y talagang pumunta sa Senado nung September 25 at ang nag-cater pa nga sa kanya staff ni Senator Rodante Marcoleta. Ano sa tingin mo? Titindig kaya yung CCTV na yan bilang ebidensya laban kay Senator Rodante Marcoleta? I'll double check ulit. May silbi ang CCTV pero limitado kung ano ang kayang patunayan nito. Kung malinaw na dinala siya sa opisina bago ang pagdinig, suportado noon yung bahaging yun ng kwento niya. Pero ang CCTV ay nagpapakita lang ng kilos, hindi ng laman ng usapan. Ibig sabihin, okay siya bilang piraso ng puzzle, pero kailangan pa rin ng dagdag na ebidensya para mapatunayan ang seryosong paratang tulad ng pag-uudyok. Sa huli, titignan ng hukuman ang kabuuan ng mga ebidensya, hindi lang isang video. Ang galing ni Top 2 mga tol, di ba? No, talagang balanse si Top 2. Hindi katulad ni Top 1, bias. So, ganun talaga 'yon. Kasi AI to. May nagtatanong, no? Sige, entertain natin yung tanong niya. Top 2, makinig ka po dito kasi may nagtatanong. Sabi Sige. nitong si Jebe Boy, Top 1, na-try mo na ba gamitin yung Lexitary app ni Libayan? Just asking if na-try mo na po and honest opinion niya po. Hindi ko pa po na-try, hindi ko po alam yon kaya hindi po ako makakapagbigay ng opinion doon. Tanong nga natin kay Top 2 kung ano yung Lexitary application ni Libayan. Sige, check natin. Top 2 ito. Yung tinutukoy dito, base sa nakita ko, Lexitary ng batas natin. Gawa ni Attorney Rani Randolph Libayan. Isa itong AI legal assistant para sa Philippine law na may citations at legal references. Ngayon, sa opinion na practical, maganda yung may citations para ma-verify mo, pero hindi pa rin dapat asahan ng lubusan para sa seryosong legal decisions. Mas okay itong pang-research o pang-unang pag-intindi, tapos i-double check mo sa mismong batas o sa abogado. Sa madaling salita, helpful na tool, pero verify pa rin lagi. Salamat, Top 2. Ano? O yun, hindi ako makakapagbigay ng opinion dyan kasi hindi ko po ginagamit yung aplikasyon na yon ni Attorney Libayan. At ako kasi, pag ako po yung nagbabasa, bagamat hindi ako abogado ng batas, hindi po ako nag-i-stick sa isang resource lang. No, I always verify facts, no? Kaya dapat top 1 first. Top 1 na first ba? Anyway mga tol, hanggang dito na lamang muna at maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.